Kasi bakit? Pinatawag na po sila ngayon lahat sa DOJ. Ito chismis to ha. Pamilyang Bilyar pinatawag na sa DOJ. Atin-atin lang to, walang nakarinig ha. Atin-atin lang to. Kailangan po kasi talaga ng mga Bilyar ngayon, babalingbing sila. Bakit? Nagigipit po sila ngayon. Pinatawag na sila sa DOJ. Atin-atin lang to, wag kayo maingay ha. Walang nakakarinig, atin-atin lang to. Atin-atin lang to. Pinatawag sila ng DOJ ngayon. Medyo mahirap-hirap po ito. Anong balita? Oo, gusto niyo malaman? Naku, kailangan ng mga Bilyar ngayon mga kababayan sumabay sa Agos, no? Sumabay sa flow. Bakit? Pag hindi sila sumabay sa flow, baligwak sila at mawala yung yaman nila. Di ba? Naku, atin-atin lang to, walang nakakarinig Pinatawag sila daw ngayon lahat mga kababayan, pati yung kanilang mga general manager. Pinatawag lahat. Atin-atin lang to, secret yan Oo, pati yung kanilang mga general manager mga kababayan, pinatawag. Oo, yung mag-asawa, yung nanay at tatay na Bilyar, pinatawag din. Pati yung magkapatid na senador, pinatawag din. Gusto nyo bang malaman? Mga kababayan, ako, yari ang mga Bilyar dito, mga kababayan. Ako, kinakabahan ako. Hala, Diyos ko, mga kababayan. Wait lang Eto mga kababayan, gusto nyo bang malaman yung mga Bilyar ngayon na pinatawag sila sa DOJ. Tapos na tayo dyan sa impeachment ni Sara. Mas excited akong magkwento dito kay Bilyar. Oo, tapos na tayo yan kay Sara. Diyos ko, wala namang kwenta yan. Kahit ma-impeach o sa mga hindi yan, di ba magbago ang buhay natin? Yung ba mga bababahong hininga ng mga DDS? Mangangamoy Mangangamoy jumalon ba yung hininga nila? Kapag ka na-impeach or hindi ma-impeach si Sara, hindi naman, maamoy tae pa rin. Ito tayo mga kababayan, hanapin natin ito alam ko mga kababayan, nakita ko to dito Saan ba yun? Ito mga Bilyar. Naku, Diyos ko mga kababayan. Yung pamilyang Bilyar pinatawag sa DOJ. Ito nga, nawala tuloy, napindot ko. Ito, hanapin natin. Bilyar. DOJ. Hala, Diyos ko. Asaan na kaya? Eto na nga. Pakinggan natin mga kababayan. Ako, kailangan talaga nila mga kababayan na sumabay sila sa Agos. Oy, Banatbay, bakit nandyan ka? Ay, hindi pala, si Rudy Albo pala. Ito po mga kababayan. Pakinggan po natin The Department of Justice has Pinatawag ng Justice Department ang mag-asawang Manny at Cynthia Villar, pati ang mga anak nilang senador, kaugnay ng reklamo ng SEC dahil sa umunoy market manipulation. Hala, naku, ayan na nga. Pinatawag nga ng Department of Justice yung mag-asawang Villar at dalawang magkapatid na Villar. So ngayon, saan sila kakapit? Kay Sara o kay BBM? Tatanong lang saan sila kakampi? Kay Sara o kay BBM? Kung doon sila kay Sara, matulungan ba sila ni Sara? Si Sara nga, di ba? Biruin nyo, market manipulation. Yan ang reklamo ng Security Exchange and Commission sa kanila. Ano bang ibig sabihin ng market manipulation, mga kababayan? Alam nyo, mga kababayan, bigyan ko kayo ng kwento Ganito po yan. Pag sinabi nating market manipulation, kumbaga, magbigay ako example hindi related sa kanila. Gagawa tayo ng example para mabilis maintindihan ng mga manonood. Ganito yan. Halimbawa, mga kababayan, meron akong paninda, katulad dito mga damit. Ang gagawin ko dito ay, ang kumpra ko dito, 50 pesos. Bili ko dito sa damit na to, 50 pesos. So ngayon, gusto ko mag-reseller. Yung 50 pesos na kumpra ko, gagawin kong 150. Instead of 50 pesos, gawin kong 150. Ang presyo. Tapos, lalagyan ko ng tag price, gawin ko 50% off. Ganyan na example. Market manipulation. Ang kumpra ko sa ganitong damit, 50 pesos lang. Ngayon, ibibenta ko ng 150 pesos. Example ko to sa akin to hindi sa mga Bilyar.
So ngayon yung 150 pesos na yan, lalagyan ko tag price 50% off. So, mga kababayan, or halimbawa, less 50 pesos. Ganito yan hindi na 50% off, less 50. So, sa 150 pesos, minus 50, 100 na lang. Diba? Ganyan na mga kababayan. Ganito po ang mangyayari dyan. Ang ibig sabihin, ganyan po ang market manipulation. Ang kumpra mo 50, ibenta mo 150, tapos lagyan mo doon less 50 pesos. So ang nangyayari, 100 pa rin ang benta mo, tumubo ka pa rin, sobra pa sa puhunan mo. Minamanipulate mo nga eh. 'Di ba? O, di ba kadalasan yung iba mga kababayan ay nag-sell ngayon. Yung damit nila 100 pesos na lang tapos 50% off, 50 na lang. Hindi ninyo alam ang kompra niyan 25 pesos lang. Tapos nilagay nila doon 100 tapos 50% off, 50 na lang. O di tumubo pa sila ng kalahati. Ganun po mga kababayan ang market manipulation. 'Di ba? So gets nyo na, 'di ba? Ang bilis intindihin. 50 lang kompra mo, ibebenta mo 150, tapos less 50 pesos, edi 100 na lang. Edi tuwa naman si customer. 100 na lang, ang laki ng discount, 150 to, 100 na lang. Di lang inisip, 50 lang kompra niyan. Alam niyo na, di ba? Ang bilis, no? Ang bilis, di ba? Kadalasan may nakikita tayo sa mga mall. Wala akong pangalan ng mall, ha? Wala akong pangalan ng mall. Sa mall kasi mga kababayan, may iba-ibang brand dyan na nakadisplay. Sa mall, wala akong pangalan ng mall kasi maraming mall. Sa mga malls kasi, mga kababayan, may mga iba-ibang brand dyan nakalagay. Di ba minsan nakikita ninyo, 100 pesos, list 50%, so 50 na lang. Di nyo alam ang kompra niyan, 25 pesos lang. Binenta niya ng 50, tumubo pa siya ng kalahati sa puhunan niya. Yan po ang tinatawag na market manipulation. Di ba? Ang bilis lang maintindihan. Kaya isa naman pag i-explain pa natin, pero i-explain pa rin natin. Pakinggan natin ang GMA News sa kanilang balita. Kung ano po ang kanilang version sa pag-explain, sa version ko na pag-explain. Ito po, pakinggan natin. At iba pang aligasyon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ayan na. Ipinasabida ng Department of Justice si dating House Speaker at dating Senate President Manuel Villar at mga miyembro ng kanyang pamilya para ito sa gagawing preliminary investigation sa criminal complaint na isinampa ng Securities and Exchange Commission o SEC laban sa kumpanya nilang Villar Land Holdings Corporation Nako! na market manipulation, insider trading at umano'y misleading disclosure na naging dahilan para maligaw ang mga investor. Nako! Tinukoy ng SEC ang pagsasapubliko umano ng financial statement ng Villar Land bago matapos ang external audit nito. Doon, sinabing lumundag sa 1.33 trillion pesos ang total assets ng kumpanya noong 2024 mula sa 1.46 billion pesos sa naunang taon. Then, Biruin nyo kahit ikaw naman po mga kababayan, magtaka ka. 1.36 billion lang last year. Pag after next year, naging 1.33 trillion na. Paano nangyari yun? 1 billion naging 1 trillion. Siyempre magtataka ka ngayon, bakit ganun bigla? Anong yaman agad? 1 billion lang ang kinita nyo, ngayon trillion na. Ulitin ko kahit sino makakapagtaka talaga, bakit biglang lubo? Biruin nyo sa 1 billion, naging 1 trillion. Just try to imagine, 1,000 is 1 million. 1,000 milyon, 1 billion. 1,000 billion, 1 trillion. 1,000 1 billion is 1 trillion. Paano mangyari yun? Meron ka lang 1 billion, nagkaroon ka agad ng 999 billion, kaya naging 1 trillion, di ba? Biruin nyo. Nakakagulat. Di ba? Meron ka lang 1.33 billion, tapos nagulat ka. 2024, meron silang 1.33 billion. Pagka 2025, nagkaroon na silang 1.3 trillion. Paano yun?
Daig mo pa'y nagluto ng kanin na sinabawan ng 3 balde yung 1 kilong kanin nila sa revaluation ng real estate holdings. Pero kalaunan, sa audited financial statements, lumabas umano na lubhang mas mababa ito at nasa 35.7 billion pesos lamang ang total assets. Oh, di ba? Yung asset nila last year, 1 billion mahigit lang. Pagka next year, naging 1 trillion. Pero nung ichinek na ito ng ayos, sinusuri na ng ayos, 35.7 billion lang pala. Hindi pala trillion. Oh, di na loko. Kung ikaw ba naman ngayon, mga kababayan, investor ka. Talagang mainganyo ka mag-invest. Bakit? Trillion pala eh. Trillion! Oh, kanino ka mag-invest? Doon ka sa pinakamataas. Bakit? Trillion pera eh. Wala kang ikatakot mag-invest dyan kahit 100 billion or 100 billion kasi may trillion sila. Kaya nilang bayaran yung 100 billion mo kaya meron silang trillion. Biruin mo yung 100 billion mo, babalik taring 10. Yung 100 billion mo, sa 10 baliktad, sa 10 sampal yan. Sa 1 trillion nila. Talagang wala kang katakot-takot mag-invest. Kaya kawawa po yung ibang mga negosyante. Kawawa yung ibang mga businesses na wala na mag-invest sa negosyo nila. O katulad ng Robinson, katulad ng Ayala, katulad ng SM. Wala na mag-i-invest yan. Bakit? Doon ako sa pinakamataas. Malakas pera doon eh. Kung halimbawa man mabankrupt, wala akong ikatakot. Kasi bakit? Laki ng pondo nila eh. Biruin mo, 1 trillion. Sabi ng SEC, paglabag ito sa Securities Regulation Code. Bukod sa dating House Speaker, pinasapi na rin ang kanyang mga anak na sina Senador Camille at Mark Villar, asawang dating Senador Cynthia Villar at ilang pang opisyal ng Villar Land. Inireklamo din ng SEC ang related entities na Infra Holdings Corp at MGS Construction at ilang officer nito. Naku, mga kababayan. Pero ito duda ko dito mga kababayan, kung sakali man na manalo ang mga bilyar, meron lang mga kakumpetensya nila sa negosyo ang nagreklamo. Kung sakali man na totoo talaga trilyon ang kanilang pera, kung sakali man na totoo talagang meron silang ganon kalaking halagang pera, dalawa lang ang kalaban nila dito. Either kakumpetensya sa negosyo or galit sa kanila na politiko. Ganun lang yan eh. Dalawa lang yan mga kababayan. Ako ayaw ko pangunahan kasi mahirap kasi sabihin natin na nanloko sila. Malay natin, hindi pa kasi natin narinig yung side nila. Ang narinig natin, yung complaint lang sa Security Exchange and Commission. Paano kung totoo nga na may trillion sila at yung kalaban lang pala nila ang nagreklamo para siraan sila. 'Di ba? So, dalawa lang yan. Either may galit sa kanilang politiko, kaya sila'y diniin, or may galit sa kanilang negosyante. Di ba? Yung inggitan ba? Hindi mawawala yan, mga kababayan. Diyos niyo, Marimar. Kahit nga kamag-anak mo, kakainggitan ka katulad sa akin, di ba? Yung mga pinsan ko noon, manghihingi ako ng tulong, ayaw ko tulungan, tapos ngayon nakita nila may sports car ako. Aba! Oras-oras yung tumawag, pinagbablock ko kaya isa-isa. Wala akong kamag-anak. Ganun lang. Tapos, noong panahon nag-aral ako, manghingi ako ng pampaon, walang mamigay sa akin. Tapos ngayon, magugulat ka. Insan, musta na? How are you? Saan ka ngayon? Tanginan nyo. Yeah? Ganun ako kasama. Sabihin nyo na akong arrogante. Basta, sabi nga ng Panginoon, wag maghigante. Ay, di oy. Panahon pa ni Rizal yung walang higante-higante. Ngayon, di na po pwedeng ganun. Kahit ka mag-anak mo, tatraidorin ka. How much more pa yung hindi mo kaano-ano. Diba? Kaya mga kababayan, ayaw kong pangunahan. Hintayin natin na ang mga bilyar sumagot sa issue na to. Kasi darating ang panahon mga kababayan, malay natin, malay natin, itong ganitong issue na to ay may inggit lang sa kanila, siniraan sila. Or else, merong politikong galit sa kanila, kaya ginipit sila. Mahirap yan mahirap yan mga kababayan. Mahirap yung ganyan. Huwag agad nating husgahan kasi alam po talaga natin, mayaman talaga mga bilyar. Hindi natin maitanggihan, meron talaga silang pera. Meron talaga silang kalupaan. Kumbaga, ito na nga yung Queen Elizabeth 2.0 ng Pilipinas, si Cynthia Villar Queen Elizabeth 2.0 ng Pilipinas. Biruin nyo, siguro nga 1/3 of the Philippines pag may-ari na nila. Saan kayo nakakita ng walang pera tapos may city ka?
Saan ka nakakita ng walang pera pero may syudad ka? Pangalan mo pa, Villar City. Sinong mahirap na may syudad? Kapangalan pa niya. Pagmamay-ari pa nila. Sige nga. Actually, mga kababayan, di ba? Nagcha-charity ba yung mga yan? Actually, mga kababayan, ito itanong ko sa inyo mga kababayan, kapag ba sobrang yaman mo, pag nag-charity ka, hindi ka ba singilin sa tax? Ganun ba ang ibang teknikan? Kapag ba meron kang charity event or charity group, hindi ka ba sisingilin ng tax? Pwede ba yung ganun? Mga kababayan? Pwede ba yung ganun? Halimbawa, sobrang yaman ko. Ayaw ko magbayad ng tax kasi magta-charity ako. Okay ba yun? Or less sa tax, liliitan yung tax mo. Kasi meron ka namang charity. Di ba? Parang 13, 14, Ken. Ganun ba yon? Pag foundation, charity foundation, so tax-free ka na. Non-taxable yan. Sisingilin pero konti lang ang tax nila. Ganun ba yon? Pagkakaalam ko, wala naman charity ang mga bilyar. May charity ba sila? So, kung wala silang charity, actually, mga kababayan, wala naman siguro silang issue sa tax. Nagbabayad naman siguro sila. Diba? Alam ko mga kababayan, nagbabayad sila ng tax eh. At saka mga kababayan, ang negosyo kasi nila, real estates. So, kung magbabayad man sila ng tax, hati yata sila ng, halimbawa ako, bibili ako ng lupa at bahay sa kanila. Hati yata kami eh. Yung bilyar at ako. So, parang ganun yata ang mangyari mga kababayan. Katulad sa akin, tax ko mahigit 200,000. Hati kami ng, ng itong village. Oo. So, parang ganun yata eh. Siyempre, mag-charity sila kasi audited ng COA. Baka may hidden agenda. Diba? So, pakinggan pa natin, mga kababayan. Sabi ng DOJ, lahat daw ng respondent ay mabibigyan ng oportunidad na depensahan ang kanilang sarili. Sabi pa ng DOJ, wala silang pinapaboran o tina-target na individual. Ang duty nila ng DOJ ay maging patas sa paghahanap ng katarungan. Sa isang statement, sinabi ng Villar Land na welcome ang anilay pagbibigay sa kanila ng pagkakataon na maipaliwanag ang kanilang panig at sagutin ang mga alegasyon sa tamang forum. Handa raw silang makipagtulungan sa mga otoridad at kampante silang mapapatunayan sa harap ng patas na panel na wala silang paglabag sa batas. Nauna nang sinabi ni dating Senador Manny Villar na hindi siya kailanman pumasok sa mga iligal na gawain para manloko ng mga customer at investor o para makinabang ang kanyang sarili o mga kumpanyang kanyang pag-aari. Para sa GMA Integrated News. Ganun pala yon. So, sa madaling salita nga mga kababayan, wala ngang problema dito. Ang napansin ko dito sa mga bilyar mga kababayan, may inggit lang talaga. Inggit, may kakumpetensya sa negosyo, or di kaya may galit sa kanila na politiko. Ganun lang yon mga kababayan. Ganun lang yon. Ganun ka-simple yon. Kung haharap man ang mga bilyar at mapatunayan na talagang meron silang trilyones, tapos ang issue. So sa madaling salita, meron lang talagang nag-complain. Kasi mga kababayan, kung tutusin talaga ninyo, kung bibilangin natin ang pinakamaraming kalupaan talaga sa Pilipinas, nangunguna dyan ang Ayala. Ayala talaga, ang pinakamarami. No? Pagdating sa real estates, Ayala talaga. Sumunod na siguro itong si Villar. Yeah? Pangatlo si Marcoleta. Sorry. Walang kalupaan si Marcoleta. Pero yun ang sa akin mga kababayan. May mga inggit talaga. Kahit naman sino mga kababayan, kahit nga magtinda ka ng simpleng balot-balot lang eh. Try mo ganito. Naalala ninyo yung pandemic mga kababayan, sumikat yung balot na iniihaw. Nakita nyo yon, yung balot na iniihaw? Nakita nyo yon? Di ba sumikat yun? Tapos nung nakita natin na nag-trending sa Facebook yung balot na iniihaw na nilalagyan ng cheese, nakita nyo yon? Yung balot na iniihaw na nilalagyan ng cheese, putang ina, yung kapitbahay namin sa Maynila noon, putang ina, lahat ng kanto, puro balot na may cheese na eh. Di ba? Ganun talaga, sa totoo lang mga kababayan. Kaya, hindi talaga mawawala sa business, no? Alam naman po natin na marami po talagang mga real estates business na kalaban ang mga bilyar. 'Di ba? Mayroon kalupaan si Marcoleta, Sir Kent.
Di ba? Oo, may mga ganyan. Mga kababayan. Ayan, marami ngang nagre-refund sa kanila, tagal ibigay. Actually, mga kababayan, no, sa dinami-dami kong pinuntahan ng mga house and lot kasi dati gusto ko talagang bumili kahit hulug-hulugan ko monthly ganyan. Dito lang talaga sa tinirhan ko ang pinakamaganda. Titira ka na lang. Hindi mo na kailangan magpagawa pa ng kisame, hindi mo na kailangan magpalagay pa ng ilaw, magpalagay ng mga cabinet, magpalagay ng tiles, lahat kumpleto na. Magpalagay ng bathtub, magpalagay ng CR, heater, i-connect mo na lang. No, ito lang talaga ang napili ko na house in lot na titira ka na lang. Sa iba kasi napuntahan ko, pagpunta ko, ito sir, ito po yung kusina mo. Walang kisame yung kusina. Tapos pagpunta, wala pang pintura yung likod. Ito kasi mga kababayan, buong bahay pinturado na. Diba? Diyos ko. So, yun po yun mga kababayan. Full furnished. Opo, Sir Kenry. Diba? Pangatlo si Roque Kent. Oo, si Roque. Pangatlo yan sa pinakamaraming kalupaan. Biruin mo ba naman na kakasuhan ka ng kidnapping kapag hindi mo ibigay yung lupa? Di ba? Pangit ang property, kaya nga bininta ko yung bahay ko. Sabi ni Ma'am Ana Estrabon. Diyan sa Daang Hari, Alabang. Sabi ni Ma'am Ana Estrabon. Ako naman ayaw ko naman manira, pero may nakita talaga ako dati sa Cavite. Ang pangit talaga ng bahay, sa totoo lang. Alam mo yung, dati kasi nakatira kami sa Laguna, basta sa bandang Santa Rosa. Hindi ko na pangalanan kung anong village. Pagpasok mo, alam mo yung Kalansay, ay, pagpasok mo, yung second floor, puti pa yung sahig. Alam mo yung ikaw pa maglalagay ng vinyl or di kaya maglagay ka floor mat. Tapos yung kusina mo, yung sahig puti. Tapos makikita mo yung, alam mo yung nabubukas-bukas yung square na diretsong drainage. Yung parang tinatanggal siya, yung poso negro. Pag inangat mo ganyan, kikita mo na agad, tas diretsong kanal, tas ang daming ipis na umaakit. Kaya nga sabi ko, ito lang talaga yung bukod tanging nakita ko ngayon na tinirhan ko, natitira ka na lang, lagyan mo lang ng aircon, lagyan mo na lang ng higaan, tapos bili ka na ng rep at electric pan, tapos wala na, may ilaw na, kompleto. Tapos tiles na, kompleto na, may CR na, lahat, tiles din lahat. Ganun siya mga kababayan. May laundry area na, tapos may fire exit pa, ganun siya. May garahe na, tapos yung garahe, pintura na lahat. Ganon siya, mga kababayan. Anong property yan, Ken? Nako, hindi ako pwede mag-ingay, ma'am. O kasi for the safety ko din. Diba? Kaya, at saka mga kababayan mura ito. Mas mura to sa lahat ng nakikita ninyo. Yung ibang bahay dyan, mahigit kumulang 5 milyon pataas. Ito, 3 milyon lang. Hindi nga umabot 4. Aabot 4 kasabay na yung process sa land title. 'Di ba? Developer na lang, Ken. Actually po, mga kababayan, parang siya Amerikano yata? Italian. Parang Italian kasi mga kababayan, hindi ko alam yung developer nakalimutan ko. Mahaba yung pangalan tas alam mo yung mga kababayan, yung style niya Santorini. Italian ba yun or Greece? Santorini style siya. Puti. Tapos yung bubong mo, wala siyang Semento siya. Lahat po, Sir Kenry, pareho lahat. Kung ano yung model sa taas, lahat, pantay silang lahat. So, ngayon, yun po yun, mga kababayan. So, alam nyo na, di ba? Pinatawag na ang mga bilyar. So, sa ngayon, di natin alam ang mga bilyar kung saan sila didikit. Hihingi pa sila ng tulong kay Sara o hihingi sila ng tulong kay PBBM. Di natin alam So, ang tanong ngayon, pipirma nga ba ang magkapatid na bilyar para ma-impeach si Sara o hindi? Yun lang. So, yun po yun mga kababayan.